Nais kong buksan natin ang ating mga Bible sa Luke chapter 23. At babasahin natin ang ilang mga talata from verses 33 to 37. Luke chapter 23, verses 33 to 37. Ito po ang salita ng Panginoon. And when they came to the place called Skull, there they crucified him and the criminals, one on the right and the other on the left. But Jesus was saying, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And they cast lots, dividing up his garments among themselves. And the people stood by, looking on. And even the rulers were sneering at him, saying, He saved others, let him save himself, if he is true. Oh, he is the Christ of God, his chosen one. And the soldiers also mocked him, coming up to him, offering him sour wine, and saying, If you are the king of the Jews, save yourself. Nais ko pong ibahagi sa atin ang ating pong paksa na hanguin ko po sa verse 34. At tignan natin ang naobserbahan ko ritong tatlong implications sa prayer ni Jesus Christ. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Tayo po'y manalangin. O Panginoon, muli niyong sariwain ang iyong kahanga-hanga dakilang gawa sa krus ng Kalbaryo. At hayanin niyong namnamin namin muli ang biyaheng ito. Alalahanin niyo muli kung paano niyong iniligtas ang inyong mga tao sa tiyak na kapamakan ng impyerno. At kung paano kayong nagliligtas pa rin hanggang ngayon sa mga tao. Naway sa pamamagitan ng isalita, kumilos ang iyong banal na Espiritu at magbukas ng aming puso at magbigay ng liwanag ng aming kaunawaan upang maunawaan namin ang inyong panalangin ngayong hapon. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Verse 34, ang pinaka-main idea rito is about the prayer of the Lord Jesus. Kung ating papansinin ang verse 33, ang sabi, and when they came to the place called the Skull, there they crucified him. At ang pagkakasabi sa Tagalog, nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, maaring ito'y bundok na ang korte Bungo, ngunit para sa akin, ito ay lugar ng mga patay ng kanilang mga bungo ay nagkalat sa lugar na ito, sapagkat ito ang lugar ng patayan ng mga kriminal. And then, na sinabi, kanilang ipinako siya sa krus. Kung inyong papansinin, napakasimpleng statement. There they crucified him. Kanilang ipinako siya sa krus at walang anumang details. Walang detalyeng marami. Just a simple statement, there they crucified him. Ngunit ito ang bahagi ng panahong makapagbabago ng humanity.
Itong panahon o bahagi ng kasaysayan ng buong sangkatauhan na magkakaroon ng pagbabago. Sa krus na ito ay nakabayubay ang isang banal, a sinless one, the Holy One of God, naging sakripisyo bilang pantabon or atonement para sa kasalanan ng kanyang mga tao. Hindi natin maisip kung gaano katindi ang dinanas na paghihirap ng Panginoon dito sa krus. Nakakapangilabot na pisikal na paghihirap ang nangyari dito sa ating Panginoon Jesucristo. Subalit, mas hindi natin maisip kung gaano paghihirap ang dinanas ng Panginoon na sa sandaling siya ay nakabayubay sa krus, inilatag sa Kanya ang buong kasalanan ng sangkatauhan. Yun talaga ang totoong nagpahirap at nagpako sa Kanya ang kasalanan ng sanlibutan at kasalanan ng Kanyang mga tao. Nakabitin siya roon, nakabayubay sa krus ng 6 na oras. At sinambit niya ang tinatawag na 7 wika. The last words of Jesus Christ. At ang katapusang salita ng ating Panginoon na hindi yan ang ating tatalakayin ngayon, ay masisilip natin ang kanyang kahabagan, ang kanyang pagdalima at ang kanyang commitment sa lahat ng mga makasalanang tao. Ngayon, pagbubulay-bulay natin ang unang pahayag, ang unang wika ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Father, forgive them, for they do not know what they were doing. Bigyan natin ng pansin ang eternal truth na nahayag habang si Kristo ay nananalangin sa kanyang Ama. Ama, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Para sa akin, mayroong akong 3 observation tungkol sa statement na yun o prayer ng ating Panginoon. Father, forgive them for they do not know what they do. Ang prayer na ito ay mga salitang mula sa pagkasoberano. Number 1. Ito ay mga salita ng soberano. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Ito'y hindi natural na kaibigan, mga kapatid, mga kaibigan, at mga minamahal. Hindi ito karaniwan, hindi ito abnormal o normal o natural na kaibigan. Bakit? Alalahan natin si Kristo is 100% God and He's also 100% man. At dahil siya 100% tao, nagdaraman niya ang damdamin natin. Kung anong damdamin natin bilang tao, nagugutom, nauuhaw, inaantok, nasasaktan, iyan ang nararamdaman ng ating Panginoon at hindi natural na hanapin ng isang tao ang mabuting kapakanan ng isang sagaling. Hindi yan normal. Ang normal sa atin kapag tayo ay nasasaktan at tayo pinagbintangan at tayo paparusahan dahil sa mali, sa kasalanan hindi natin ginagawa, ang ating normal at natural na tubod dyan ay hindi para sa kanyang kabutihan kundi paghigantihan. Ipanalangin sa Diyos, Lord, hukman mo ito at sunugin mo sa apoy. Subalit, ang Panginoon, siya'y nakabayubay sa krus, inokasahan ng kasinungalingan at binugbog at nanalangin sa Ama para patawarin ang mga gumagawa sa Kanya ng kasamaan. Hindi yan natural. Nadamdamin ng isang tao. Sino sa atin ang kapanalangin ng gano'n? Nandun ka, nakabayubay, nakapako ka, pinagtatawanan ka, inaalipusta ka, silang pumako sa iyo, pinahirapan ka. Tapos mananalangin ka sa para sa kanilang kabutihan. Ito hindi natural na kaibigan. At hindi lang
natural na kahilingan, kundi ito'y hindi makasariling kahilingan. Hindi makasarili. Kung tao lang si Jesucristo, hilingin sa Ama na hatulan ang kawalang katuwirang gawa sa Kanya at ibuhos ang Kanyang puot. Tsak, ganito ang ating panalangin. Galit at puot ang ating ihilingin sa mga taong umalit po sa atin. At sa sandaling yun na ikaw'y naghihirap at nagagalit sa mga tao, hindi mo maalala na ipanalangin, Lord, iligtas mo ko sa gawain ito. Ngunit hindi itong panalangin ni Jesus Christ. Hindi rin pinanalangin ni Jesus Christ na sana, Ama, magtapos na ang paghihirap mo ito. Matigil na ang paghihirap ko. Bagkus, ipinanalangin ang mga responsable sa kanyang pagkakapako na sila'y gawan ng kabutihan na naman. Alam niyo, isang malaking dako ito sa atin. Sa tuwing tayo nasasaktan ng ating kapwa, agad tayo nagre-react, itinatayo natin ang ating reputasyon, ay natin magpahiya, at nagsasalita tayo laban sa Kanya, at marami tayong kasiraan sa mga taong kinainisan natin. Ang sabi sa banal na kasulatan, 1 John chapter 3 verse 15, kung ikaw ay may galit at may puot sa iyong kapwa, ikaw ay kriminal at hindi ka karapat-dapat sa karera ng Diyos. Ilang tao ang iyong sinilaan kahapon, nung isang araw, nung nakaraang linggo, ilang tao ang kinikriticize mo. Ito isang dagok sa atin, na mismo ang Panginoon, hindi siya nananalangin, hindi siya nagsasalita ng laban sa mga taong kumakusa sa Kanya. Kaya ang Kanyang panalangin ay hindi makasarili. At ang Kanyang kamatayan ay hindi makasarili. Ang kamatayan niya ay para sa kapakanan ng marami. So yung prayer ng Panginoon, Father, forgive them, for they do not know what they do, ito yung mga salitang soberano. And secondly, ito yung mga salitang may pagdamay. Isang salitang puno ng compassion. Pagdamay. Kalahin mo sino naghihirap sa Kalbaryo, pero naghihirap ang kanyang loob sa mga taong umaalipusta at nagpapako sa kanya. Nakikiramay siya sa kalagayan ng mga taong ito. At tignan niyo ang kanya pong pakikiramay rito. Gusto kong buksan natin ang Luke 23 verse 34. At gusto kong paliwanag lang ito. Yung pong unang apat na salita, but Jesus was saying. Ito po ay isang salitang nangyari na, kasi was, pero nangyayari pa rin sa kasalukuyan. But Jesus was saying, meaning to say, imperfect tense, active, aktibo mismo, nung siya'y nakapako, nang ibig sabihin, wala siyang tigil sa kakapanalangin sa Ama. Simula pa lamang nung siya'y magdusa, pinahirapan hanggang sa kanyang kalagayan na pako sa krus, he keep on praying. Kung makikita natin dito ang kanyang pananatiling dumadamay sa mga taong ito. Sa Tagalog, at sinabi ni Jesus. Hindi natin makita yung tense doon. Pero sa English, napakalinaw. Jesus was praying. Bago pa lamang mangyari yung kanyang kalagayan, nagpipray na, hanggang sa kanyang kalagayan ngayon ay nagpipray na. Ito'y pangungusap ng walang tigil na gawa ni Jesus Christ. Hindi lang minsan, maaaring minsan niya ipanalangin ng malakas na tinig, Father, forgive them! Pero hindi nangangahulugang tumigil ng puso niya at isip niya, damdamin niyang nananalangin sa Ama. Hindi siya tumitigil, kundi patuloy na hinihiling niya na sila'y patawarin. Alam niyo, napakaganda po ng halimbawang ito. At hindi lang halimbawa, katotohanan ang ipinapakita sa atin ng Panginoon. Na kung tayo mananalangin sa ating kapwa para sa kanilang kapakanan, huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil.
For this is the will of God for you in Christ. Do not cease praying and giving thanks to God. Patuloy ang puso ni Christ na nananalangin. Now, kailan ito nagsimula? Hindi ko nababalikan yung mga nakaraan. Yung paghagupit sa Kanya, yung paghahato sa Kanya ng mga tao, ipako sa krus. Kundi doon na lamang mismo, nung siya'y pahigayin sa lupa, sa ibabaw ng krus, upang siya ipakuan sa kanyang mga kamay at sa kanyang mga paa, habang siya'y pinahiga roon, nananalangin siya, ang mga patawaran mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. At habang bumabao ng pako sa kanyang palad at sa kanyang mga paa, nananalangin siya, ang mga patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Habang pinagsusugalan ng kanyang mga paro, siya nananalangin doon na hindi narinig ng tenga ng mga tao. Ang mga patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Habang nilalait siya ng mga taong dumaraan sa kanya at magkingo ang mga gwardya. At sinasabing ko, ikaw ang Kristo, bumaba ka dyan. Nananalangin siya, ang mga patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Kahit sa pagbaon ng sibat sa kanyang tagiliran na umaga sa buto, ang prayer ni Jesus Christ, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Nananatili sa pananalangin si Jesus Christ para sa kapakanan ng mga taong rebelde laban sa Kanya. Tingnan natin ang kanyang kahilingan. Ang kahilingan niya hindi para sa kanyang sarili. Ang kahilingan niya hindi para sa kanyang sariling kagustuhan at sariling kasarapan, kundi siya nananalangin sa mga malalaking needs, kailangan ng tao. What is that? Forgiveness. Yun ang great needs ng tao. Na siya ay mapatawad ng Diyos. Now, God, si Jesus Christ, and man, as God, alam ni Jesus Christ na lahat ng mga tao ito'y hiwalay sa Diyos dahil sila'y pawang makasalanan. Dahil ang kasalanan ang siya nagpapahiwalay sa tao sa Diyos. At alam ng Panginoon mismo sa mga oras na yon na kung hindi sila mapapatawad, tiyak at sigurado silang mapapa-impyerno. And yet, He prayed. Jesus prayed. Tingnan natin ang kanyang damdamin. Anong damdamin meron si Christ? Kung tawagin ito sa palabas, passion. Ano ang kanyang passion? Ano ang kanyang hangad? Ano ang kanyang kinagigiliwan? Ano ang kanyang bugso ng kanyang puso at damdamin ng time na yun? Hindi lamang yung paghihirap niya. Sa paghihirap niya, ano yung bugso, ano yung passion ni Christ sa mga sandaling ito? Hindi matanggi ang hirap na hirap siya sa kanyang kalagayan. Wala siyang kasalanan. Pero anong passion niya? Ang passion niya, ang bugso ng kanyang puso, ng kanyang damdamin ay para sa kaligtasan ng tao. That is Christ's passion on that cross. Yun ang bugso ng kanyang puso. Yun ang hangarin niya, pinaka-init na hangarin niya sa gitna ng kanyang pagdurusa. Salvation for man. Habang siya naghihirap sa krus, nalantad ang totoo niyang passion. Nalantad ang totoo niyang damdamin. Ang passion niya ay makatanggap ang mga tao ng kaligtasan. Ang passion niya ay pagkalooban ang mga tao ng kapatawaran at katubusan. Ang passion niya ay mapatawad ang tao at makapanumbalik sa Diyos. Yun ang passion ni Christ. Kaya nga, yung prayer niya, ikalawa, Father, forgive them for they do not know what they are doing, is a prayer of compassion. Mayroong pakikiramay. Then thirdly, ang prayer ni Christ, Father, forgive them, for they do not know what they were doing,
is a prayer of sincerity. Ito yung mga salita ng sinseridad. Una, salitang soberano. Kalawa, salitang pakikiramay. At ikatlo, salitang sinseridad. Verse 34 again, Father, forgive them, for they do not know what they're doing. Sinseridad ni Kristo saan? Tatlong bagay. Kung bakit nanalangin siya ng buong sincerity. Una, sinseridad siya sa kaignorantihan ng tao. Ang tao ay ignorante sa katotohanan. Hindi nila nilalaman ang kanilang ginagawa, ang sabi ni Christ. For they do not know what they are doing. So therefore, man is ignorant. Pero sincere ang Panginoon sa kanyang prayer, Father, forgive them. Hindi nila alintana kung gaano ka-unrighteous ang kanilang ginagawa sa Son of God, the Holy One. Alam nyo, marami sa kanila na walang malay sa mga kasinungalingang napapakinggan nila sa paligid nila. Sapagkat alam natin, behind the scene, na mayroong mga religious leaders sa panahon ni Jesus Christ, na naninira sa Kanya at binubuyo ang mga tao, ipako sa krus, ipako sa krus. Dahil ang bugso ng damdamin ng mga tao, sabay-sabay sa marami, hindi na nangahulugang totoo sila sapagkat marami. At ang sinigaw nila, crucify Him! Crucify Him! Yan ay gawang pagka-ignorante. Wala silang alam. Kaya yun ang prayer ni Christ, Father, forgive them, for they were ignorant. Wala silang malay. Karamihan sa kanila, walang alam sa kabanalan at kaperpektuhan ng ating Panginoon. Alam ng Sanhedrin, alam ng mga tao umakusa kay Kristo na siya'y inosente, pero natangay sila sa bugso ng damdamin ng napakaraming tao na tila sabi nila, eto, tama itong ating tinatayuan, ipako sa krus. Sa kanila, ito'y panibagong kriminal na dapat hatunan si Christ. Pero alam nyo, after 2,000 years ago, namumuhay akong ganun eh. Habang araw-araw lumalaki ako, simula nung ako'y magkaisip ng masasamang mga lustful things sa aking buhay, ipinapako ko si Kristo. Hanggang sa pinag-aral ng elementary, kung anong mga ginagawang kalukuang pandaraya, pagsisinungaling, ipinapako ko si Kristo. Hanggang magtapos ako ng high school, nagpunta ako ng high school at maraming kalokohan pa, ipinapako ko si Kristo hanggang sa ako'y lumaki at nag-asawa at nagkaanak, ipinapako ko si Kristo. Ako'y nagbubunyi ngayon sapagkat bagamat 2,000 nang nakalipas, ang paghihirap ni Kristo alang-alang sa akin, ipinagdala niya sa akin ng Espiritu upang ko'y sumbatan sa aking kasalanan at makita ko ang katindihan ng kasalanan ginawa ko sa aking Panginoon. Napakabiyaya ng Panginoon. Napakabiyaya ng Diyos. At hindi lang yun. Sinseridad ng Panginoon sa kanilang kaignorantihan at sa kawalang malasakit ng mga taong ito. Alam natin yun, sa panahon sa kasaysayan ng buhay ni Christ, habang siya nabubuhay sa lupa ko ito, lahat ng mga taong yun, marami sa kanila nakasaksi sa lantad na katotohanan, saksi sila sa kamangal ng Panginoon, saksi sila sa mga himalang ginagawa ng Diyos, ng ating Panginoon. Nakita nilang lahat doon, nangaral ng may kapangyarihan si Kristo, at sinasabi nilang, hindi siya katulad mangaral sa aming leader. Nasaksihan nila ito. Kinilala nila na si Kristo ay hindi ba sa ordinaryong tao lamang, kumbisido ko. Mga tao ito, na sila ay pinanalangin din ng Diyos ni Kristo sa krus, patawarin niyo sila sapagkat hindi nila nalalaman. Bakit tinanggihan nila?
ang author of life. Tinanggihan nila ang nagbigay ng buhay sa kanila. At nagkaisa silang isigaw, ipako siya sa krus. At yun ang dahilan. Bakit nanalangin ng Panginoon? Dahil nais ng Panginoon ma-convict ang sino mang nakakarinig. Sa time na yun, alam ko walang nakikinig. Pero sa time natin, marami sa atin nakikinig. Upang tayo ay makakita ng ating greatest need, and that is forgiveness of sin. At hindi lang sincere ang Panginoon sa kanilang ka-ignorantihan at kawalang malasakit, sinseridad din ng Panginoon sa kanilang kawalang kasapatan. Walang sapat ang tao walang kakayanan. Alam ng Panginoon na siya lamang ang tanging pag-asa ng mga tao ito. Alam mo yan, at alam ng Panginoon na siya lamang ang tanging pag-asa mo. Pero nambis mo siyang ipinapako, bagamat kilala mo siya, tinatanggihan mo siya, tinutulugan mo siya, tinatalikuran mo siya. How many times na kinukrucify mo si Christ? Sino mang hiwalay sa Kanya, mananatili siya sa Kanyang kasalanan at mananatili sa Kanya ang hatol. Mabuti kung hatol natatanggapin natin, katulad ng kwento ni Rudolph kanina, na kung bumaha, gumawa tayo ng butas, papunta ron sa bottomless pit para sa ganun mamatay lahat ng apoy. Hindi ganun Ang apoy doon kailanman hindi namamatay. Alam niyo ba, sa mga kaibigan natin dito at mga bisita, hindi nyo alam, pinapako pala si Kristo. Nangyari na 2,000 years ago. But you still crucifying Him at this moment. And don't you know that Christ is praying for you? His prayer is, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. And Jesus Christ, talaga naman siya ay umaasa talaga na sila yung pag-asa. At pang-apat na implication, observation na kita ko dito. Ang prayers ni Christ, panguli, ay mga salitang kasapatan. So, ang panalangin ng Panginoon una ay mga salitang soberano, mga salitang pakikiramay, mga salitang sinseridad, at panguli, mga salitang kasapatan. Alam nyo, sa time na yon na si Christ ay nakabayubay sa krus, sa gitna ng langit at lupa, hindi umayon ang kalikasan. Alam natin yan. Dahil ang kalikasan, they know kung sino itong itinako ng tao. He is the Son of God. At marami ang tumitingin sa Kanya sa sandaling yun. Anong tingin nila? Is it a victory or defeat? Ang tingin nila is kabiguan, talo. Sinabi ng marami, siya ito nasasabing siya anak ng Diyos. Siya'y nangangalan na mayroon siyang kaharian. Siya'y nangangalan na marami siyang tagasunod. Nasaan? Bigo yan. Hindi yan totoo. Wala siyang tagasunod ngayon. Meron siyang sumusunod-sunod sa Kanya. Ang sinisigaw nila, ipako siya sa krus. Ipako siya sa krus. Para sa kanila, kabiguan ito sapagkat bakit nakapako ang sinasabing tagapagligtas. At ikalawa, marami ang naniniwalang ito lang ang buhay ng kawalang pag-asa. Hopeless ito. Kung ikaw tagasunod kay Kristo, hopeless yan. Yung bang paniniwala niyo hanggang ngayon? Kaya hindi nyo may commit ang inyong buhay kay Christ. Because
you're looking for Christ, something na gusto nyo matanggap ninyo, pero nakita nyo, kabiguan ng siguro dito, walang mangyayari sa atin. Tatanda tayo, walang ganyan. Hindi lang ikaw una niyan, may nauna pa sa iyo. 2,000 years ago. Para sa kanila, ito'y malaking trahedya. Wala namang royal crowns, kundi thornic crowns ang kay Kristo. Puros tinik ang susunod ka dyan. Wala kang aasahan dyan, hindi ka yayaman dyan. Hindi ka asenso, hindi ka makikilala ng mundo kung susunod kay Kristo. Puros tinik ang iyong maranasan dyan. Nakakaya maging Kristyano. Walang mga kasunod na totoo dyan. Pero sapat ang panalangin ng Panginoon para sa iyo. At hindi lang yun, ikatlo. Marami ang nakarinig ng kanyang panalangin. At that time, parang kung may nakarinig. Sapagkat napakalakas ang kanyang boses. Kasi nanalangin, minsan, Father, forgive them. Pero wala ni isa ang nagbigay ng pansin. Hanggang ngayon, walang nagbibigay pansin sa ating Panginoon na siya'y nananalangin. Sinisiguro ko sa inyo na ang prayer ni Christ narinig ng buong langit. Narinig ng buong langit, umaalingaw-ngaw yun. Yung kanyang boses na minsan lumabas, ngunit yung patuloy niyang panalangin sa kanyang puso, umaalingaw-ngaw sa buong kalangitan. Why? Because this is the Son of God, faithful in obedience. Kaya yung paging faithful ni Christ sa kanyang pagsunod sa hiningi ng Ama at hiningi ng batas, yun yung ating righteousness na dapat nating matanggap. Sapagkat anumang faithfulness natin at righteousness natin, hindi ito makapag-save sa atin. Only Christ's righteousness ang siya makapag-save sa iyo, not your righteousness. Prayer ng Panginoon, alam natin ito'y tinugon ng Diyos. Paano masabing tinugon ng Diyos ang panalangin ng Panginoon? Tinugon sapagkat napakarami, millions and millions ang mga na-save na yun. At ikaw ay isa sa katugunan, kasagutan ng panalangin ng Panginoon. Hindi ka upo rito at hindi ka magsasabing tinangkin mong ikaw Kristiyano unless tinugon ng Panginoon ng kanyang panalangin para sa iyo. Alam niyo, maghanap tayo sa kasapatan ng prayer ng Panginoon. Wala na siya sa krus ngayon, 2,000 years ago. Wala na rin siya sa libingan. Bumalik na siya sa langit at siya'y naupo ngayon sa kanang trono ng Ama. Subalit hindi siya tumitigil sa nakapanalangin. Nag-i-intercede pa rin siya until now. Nananalangin pa rin siya ng mga taong tumatalikod sa Kanya, mga taong muli siyang ipinapako sa kanilang mga gawa, sa kanilang katuwiran, ay manumbalik tumingin at makinig sa tinig ng Diyos at magitan ng pangangaral ng salita ng Panginoon. Hindi siya tumitigil. At ang kanyang panalangin na hindi mabibigo. Hebrews chapter 7 verse 25, ganito po ang sabi, hence, also He is able to save forever those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Patuloy pa rin nananalangin sa mamagitan ng Panginoon. Kaya nga, sino mang tumutugon sa kanyang panalangin, sa kanyang salita, sila'y maliligtas. Romans 8:34, ganito ang sabi, who is the one who condemns? Christ is He who died. Yes, rather, who was raised, who is at the right hand of God, who also intercedes for us. Siya pa rin ang nananalangin sa atin.
Bakit pa tayo nagigising tuwing umaga? Bakit tayo nakakapalalang? Bakit tayo nakakalakad? Bakit tayo nabubuhay? Bakit tayo nakakapagtrabaho? Because Christ intercedes for us every moment of our life. Siya pa rin ang nanalangin sa Ama. Di ba kayo natutuwa doon na malaman ninyo na kaya pala kayo nakakapagtrabaho, kaya pala nakapagtapos kayo ng pag-aaral, kaya pala inabot yung lahat ng mga trials sa buhay ninyo, hanggang ngayon kayo matagumpay na inanatili kayo because Christ was interceding for you. Hindi ba lang kayo natutuwa doon? At hanggang ngayon pinapako niyo ang Panginoon sa inyong kasalanan, sa inyong pagiging ignorante. Na parang sinasabi nyo, pag ikaw'y naging Kristiyano, ikaw ng kawawang tao sa mundo. Mas magaling itong makilala tayo ng mundo kung how great we are. Kaya nga mga kapatid, bago tayo dumako doon sa mga elements, a symbol of Christ's body and symbol of His blood, tingnan natin ang mga katotohanan. Dalawang katotohanan po ang nais kong bahagi mula sa ating naobserbahan tungkol sa prayer. Una, paano kung hindi dininig ng Diyos o ng Ama ang panalangin ni Jesus Christ? Paano na lang kung hindi dininig ng Ama ang panalangin ni Christ? Walang maliligtas, walang makatatayong tao sa kanyang higaan tuwing umaga. Walang makakasurvive sa iba't ibang naglilipan ng sakit sa ating kapaligiran, naglilipan ng mga kasamaan sa ating kapaligiran. Wala. Kaya may katiyakan tayo higit ngayon kung lalapit tayo kay Kristo upang tayo'y pumiling sa Ama in the name of Jesus. Dahil si Jesus Christ ang siyang namamagitan sa atin. Alam niyo ba, every day, nasa korte tayo ng Diyos, bagamat we are already justified. Pero dahil tayo nagkakasala, makikita natin ang ating totoong kalagayan, ang ating situation ay nasa courtroom ng God. At laging nag-aakusa si Satan na ikaw ay failure. Kung ikaw, halimbawa, dinala ngayon ng Panginoon doon sa kanyang korte at sasabihin ni Satanas, etong tao ito, nagsinungaling ito kanina, lumaban ito sa nanay niya, nakipagsampalan ito sa nanay niya, hindi siya karapat-dapat. Anong sabihin ni Jesus Christ? Totoo yan! Makasalanan yan! Talagang totoo lahat ang ginagawa niya. Tama yung accusation ni Satan na this man, this lady, this woman has committed, convicted siya sa kasalanan. Totoo yun, hindi may deny ni Christ yun. Pero lalapit siya sa Ama. Sabi sa 1 John chapter 2 verse 1, He is our attorney. Ang ating tagapagdepende, sasabihin niya sa Ama, Ama, yung kanyang kamatayan, yung kanyang kasalanan nagawa, biniyawan ko na sa krus ng Kalbaryo. Atin siya. At sabihin ng Ama, convicted but justified. Oo, totoo, makasalanan ka, pero ikaw ay naring ka na dahil sa ginawa ni Kristo. Yun ang intercession ni Christ hanggang ngayon. Hindi ba alam, every day, every moment ng ating buhay, nandun tayo sa courtroom ng Panginoon at tayo'y inaakusahan ng ating tao. Pero dahil si Kristo ang namamagitan sa atin, ang sabi sa ating binasa, Hebrews chapter 7, 20-25, araw-araw, nandun ang Panginoon na siyang nananalangin para sa ating kapakanan. Napakasarap po malaman yun kung ngayon ng Kristiyano. Kaya po mabiyaya sa atin kung tayo lumalapit kay Kristo at manalangin sa pagkasigurado tayo tutuloy. At kung ito'y wala pang kaligtasan, lumapit ka sa Kanya. Hindi ka matibigo.
Hindi ka mabibigo. Wala siyang tatalikuran, wala siyang tataboy. Lahat ng mga taong makasalanan na umaamin na sila yung makasalanan ay diligtas ng ating Panginoon. Yung leksyon na dapat nating makita talaga ng prayer. At ikalawa, ang pinakamasarap sa buhay ng tao ay tayo'y mapalapit at makaisa kay Kristo. Tingnan natin ang kagandahan nito. Sabagat mismo si Christ, pagkamat ang turo niya sa mga disciples na hindi na nagbubungan sa kanyang buhay Kristiyano, ang sabi sa John 15 verse 5, apart from me, you are nothing or you can do nothing. Totoo niya, in reality, walang magagawa ang sino mang tao wala kay Kristo patungo talaga sa kapahamakan. At yan ang katotohanan. At wala tayong magagawa. Siya ang kasagutan. Anuman ang ating pangangailangan. Siya ang kasagutan anuman ang ating pangangailangan. Kung nagawa niyang namagitan sa mga makasalanang tulad ko at tulad mo, mga makasalanang rebelde nagtatawa sa kanya sa krus ng Kalbaryo, paano niya kaya hindi pa magawang mga tuwiran na mamagitan sa iyo ngayon sa iyong mga pangangailangan? Maniwala kayo mga kapatid. Napakabisa ng panalangin ng ating Panginoon. Father, forgive them, for they do not know what they are doing.